Ang ugat at pinuno ng pagnanakaw sa ating bayan ay walang iba kundi si President Marcos. Bakit pag merong napakainit na issue laban dito sa ating Pangulo, kay Martin Romualdez, sa administrasyong ito, gusto agad sa pawan ng wala namang kwentang issue? Anong pakialam namin kung makulong yan? Ang gusto namin malaman kung totoo ba tong pinaparatang ng 18 Marines. Nagkataon lang din po ba ito nung time na nagkaroon ng issue sa LA si Madam Lisa Araneta Marcos? Ito rin po ang time na bigla nagkaroon ng warrant of arrest si PRRD. Yo, what's up mga Lodi? It's Miguel, Peps TV. Welcome back po sa ating channel. Grabe, seryosong usapin na po ito mga Lodi. Dahil itinuturong mastermind ito po si Marcos Jr. bilang siya po ang may utak dito nga po sa mga mali-malitang pera na idinideliver na po kung saan-saan. Kagaya na po nung sa bahay daw po ni PBBM at dyan din po sa Forbes Park daw po mga idol. Pero ito, pakinggan nyo po muna mga Lodi kung ano po yung ipinaparatang po dito sa ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ang ugat at pinuno ng pagnanakaw sa ating bayan ay walang iba kundi si President Marcos. At hindi gagalaw si Speaker Romualdez o si Saldico na walang pahintulot kay PBBM. Grabe no, matinding paratang po ito kung ating susuriin. Pero sa tingin ko medyo may katotohanan dahil marami pong ebidensyang ipinakita ito pong 18 Marines mga idol. Hindi po ito isang gawa-gawa lang. Meron po silang mga nakadetalye kung paano po diniliver at nasangkot pa po dito si Sonny Trillanes, Benny Abante at napakarami po mga Lodi. Kasama na po dyan ang mga senator na kaalyado po nito ni Bongbong Marcos Jr. Pero bakit ganun mga Lodi? Parang wala pong ginagawang aksyon ang ating ombudsman. Di ba dapat si ombudsman ang dyan, iimbestiga? Wala na pag-asa dahil itinalaga po yan ni Marcos Jr. Eto mga Lodi nagkataon lang po ba itong pagsiwalat po ng 18 Marines dito po sa mga mali-malitang pera na pinagpapadala daw po o sa tingin po natin bayad dito po sa mga congressman na pumirma. Yan po, yung mga tao daw po sa ICC, di umano. Kasama po dyan sa budget na yan. Pera ng taong bayan po yan mga Lodi. Nagkataon lang po ba talaga lahat ng ito? Sumakto mga Lodi, no? Kung yung kailan naging mainit ito pong pagsisiwalat nitong mga anomalya o mali-maleta na mga pera na pinagdi-deliver sa mga bahay-bahay ni Bongbong Marcos daw po at ni Martin Romualdez, kasama po dyan si Saldico. Ito naman po, biglang binus itong issue ni Mangusin mga idol. Grabe no, hype na hype ngayon itong issue na to. Sinabay talaga dito po sa mas importanteng bagay kaysa po dito sa scammer na ito si Marcos Mangusin. Bakit pag merong napakainit na issue laban dito sa ating Pangulo, kay Martin Romualdez, sa administrasyong ito, gusto agad sa pawan ng wala namang kwentang issue? Anong pakialam namin kung makulong yan? Ang gusto namin malaman kung totoo ba tong pinaparatang ng 18 Marines dahil meron po silang mga ebidensyang pinapakita dyan. Bakit hindi yung binibigyan pansin? Mas kauna pa nilang arestoin dito si Marcos Mangusin na sinasabi po dyan dun sa kanyang live, wala naman daw pong warrant, biglang nagkaroon ng warrant. Sino po nagpusampan ng kaso dito po kay Marcos Mangusin? Si Makagago. Maya po magiging konektado po itong ibinabahaging video sa inyo. I-share nyo po itong video na to mga Lodi para magkaroon kayo ng idea kung ba't ko tinatanong kung nagkataon lang ba itong lahat ng ito. Nung kailan po nagsiwalat po itong 18 Marines about po dito kay Marcos Jr. na siya daw po di umano ang mastermind nitong mga bagahing pera na to, hindi daw po ito mangyari kung hindi daw po niya aprobado. So eto, punta po tayo dito mga Lodi. Yung nangyari po sa LA about po dito kay Lisa Araneta Marcos. Nagkataon lang din po ba ito nung time na nagkaroon ng issue sa LA si Madam Lisa Araneta Marcos? Ito rin po ang time na bigla nagkaroon ng warrant of arrest si PRRD. Di ba sabi rin po dun sa kanyang video, wala naman daw pong warrant of arrest, kaya po bumalik po agad si Tatay Duterte dito sa Pilipinas. Pero mga Lodi, nagkaroon agad ng warrant of arrest pagkababa po sa eroplano ni Tatay Duterte dito po sa Pilipinas. Kasabay po niyan nung issue po na di umano sangkot si Lisa Araneta Marcos sa pagpanaw ni Paulo Tantoco dahil na overdose daw po sa droga. Ito mga Lodi may papakita lang po ang video sa inyo. During the U.S. hotel they all resided. Reports
report from the U.S. said that the cause of is illegal drug overdose. Coincidentally, Her Majesty, the First Lady Liza Araneta, Marcos of the Philippines, was also present at the Waldorf, Astoria Hotel in Beverly Hills, California, USA, where Sir Pauwi Juan Paulo Tantoco Yan, passed party away on sila March dyan. 8, 2025. FL Liza Araneta is allegedly on hold at LA because of her involvement to the death of Mr. Tantoco. Meanwhile, Philippines media are silent about it. Instead, they flip the story to FPRRD. Tahimik daw po ang mainstream media. Instead, mas tinutukan po nila na hulihin po si PRRD. Being arrested by the ICC upon arrival from HK. Why it happened almost at the same time? Because FPRD is a friend of the newly re-elected U.S. President Donald Trump with the same stand in war on drugs, and FL Liza Araneta is stranded in the LA. Nagkataon lang ba talaga itong lahat ng ito? Dahil kung ako ang tatanungin mga Lodi, mukhang ginamitan po talaga ng kwarta para mapagtakpan lang po ang mga nangyayari sa ating bansa, lalong-lalo na po ang involvement dito po ng First Family. O, di ba? Ito yung ginawa nila kay PRRD nung pumutok yung issue na na-detain di umano si Madam Liza Araneta Marcos sa LA. Dahil po sa pagpanaw ni Paulo Tantoco, di umano na overdose na po sa pinagbabawal na gamot. Bakit po natin na pagkokonekta itong mga nangyayaring ito na parang hindi naman po talaga nagkataon lang. Sinadya po talaga para mapagtakpan lang po itong issue po ni Marcos Jr. dito po sa isiniwalat ng 18 Marines. Natatandaan nyo po ba ito mga Lodi? Si Lakas Tama? Papanood po natin mga Lodi kung anong isiniwalat niya dito para magkaroon kayo ng idea. Ba't ko nasabi konektado ito sa unang video natin? Ito mga sasabihin ko ngayon, ikakapahama ko. Pag ako namatay, Romualdez, siya may kasalanan nito. Ha? Yung tatakbong Pangulo ng 2028, huwag niyong iboto yan. Ano? Iboto niyo si Duterte. Ayan, sasabihin ko na lahat. Ang Duterte. galamay niya, sila Erwin Tulfo. Erwin Tulfo. Nasangkot ba siya doon mga Lodi sa nabigyan? Ito pa. Toyo, Rendon, Ma-influencer Nico to. David, Makagago. Nico David makagago. Nico David is alam natin na umamin o nadulas siya na siya po ay binabayaran dito po ng mga kakampot. Ngayon, pro BBM to mga idol. Tapos ito ulitin natin para maklaro Rendon, Nico David, Makagago. makagago. Kasama siya dito sa binibigyan di umano ng talent fee ni Martin Romualdez. Nasa flip-top yung iba vlogger, yung iba mga kilalang tao. Ayan, sinasabi ko na ngayon to kahit ikapahama ko pa to kasi wala na rin Ipapahamak na rin ako ng isang to dahil bayaran na rin siya. Martin Romualdez, Romualdez. si Senator Erwin Tulfo. Galamay niya, sila Erwin Tulfo, Or hindi ko rin dinideny Nico David, yun. Sabi ko lang, kayo magpatunay. Nico David. Sa bagay, malaki mag-offer rin tao yun yung kaban ng bayan na pera na ginagamit sa mga influencer para protektahan ng pangkokorap. Kaban ng bayan. Limpak-limpak na salapi. Ito yata ay tinutukoy ni Lakas Tama na nasa maleta. Pera ng taong bayan. Ginamit para pambayad sa mga influencer na to, sa senator na to, na binanggit niya dito mga idol. Kayo na bahala mga Lodi kung sa tingin nyo nagtutugma ba yung ating tinatalakay ngayon. Kasama si Makagago na isa pong nagreklamo dito po kay Norman Mangusin mga idol. Nagkataon lang ba to na laging kapag meron malaking issue na dapat pag-usapan at dapat i-priority nasasapawan po agad ng iba pong mga issue na hindi naman po dapat pinagtutuunan ng pansin. Gaya po nitong kay Norman Mangusin na scammer. Kung maaalala rin po natin mga Lodi, halos lahat ng nabanggit po ni Lakas Tama, nag-post, nagyayaya po na sumali po dun sa big event na rally po. Lalong-lalo na po yan si Makagago na kailangan daw po magtakip ng muka. Kaya po nagkagulo po tayo nung time na yun. Diba? Pinagbawalan ko kayo na huwag pa pumunta doon dahil hindi po natin alam kung sino po talagang tunay na utak nung rally na yun. Kaya nga nagkagulo Yung talagang pakay nila, magkagulo sa ating bansa. Share niyo po itong video na to kung sa tingin nyo medyo may tama po yung aking ibinahagi sa inyo. Paalala lang po, hindi po ako professional. Ito lang pong opinion ko nakikita lang natin at napagtatagpi-tagpi lang sa 18 Marines na sinapawan agad ng issue po ni Norman Mangusin. Halos
Parehong-pareho sa nangyari po dito kay Lisa Araneta Marcos at sinapawan po agad nila ng issue ng pagdakip kay Tatay Duterte. O sige po, hanggang dito na lang po muna. Stay safe and God bless you all. Maging matalino na po tayo mga idol. Duterte pa rin.